Magandang umaga po sa ating lahat. Makikiraan po at patawad sa mga sasabihin at babanggitin sa mga salita. At salamat sa mga makaintindi na rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig ng ating tinatawag natin na passion to share the good news, no. Ano po tayo, multi-language muna tayo ngayon. Medyo minsan nahihirapan magsalita ng Tagalog. Kaya para maunawaan ng karamihan, okay, pwede tayo magsalita ng Cebuano, Tagalog at saka English. The rest sa mga lingwahe, saka na yon. Unang-una guys, sa ating mga maraming katanungan, no? Maraming tumawag sa cellphone, maraming nagtatanong ng paglilinaw doon sa usapin ng kadakilaan. Una sa lahat, binanggit natin yung ganito na pakikiusap dahil po dito doon sa reels na putol-putol siya, hindi siya consistent yung mensahe, may putol-putol siya, kaya hindi maintindihan sa ating mga tagapakinig dahil po putol-putol, maghahanap pa kayo kung saan ang karugtong. Kaya dito sa live, ito 30 days lang ito, pag hindi na masubaybayan, after 30 days mawawala na. So mawawala siya sa Facebook. Hayaan na kung mawawala, ang importante makapag-share po tayo. So una sa lahat, maraming salamat, shout out sa ating mga manggagawa, lalo na sa ating mga kasamahan sa Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated. Ganon din sa ating mga workers, no, mga manggagawa sa Blessed Shrine Universal Church Incorporated. Ganon din sa ating mga ongoing mga climate change task force personnel directors sa lahat ng region 1 to 12 and sa including na sa atong Barn area, region autonomous area. Buong pasasalamat sa napakadakilang lumalang sa mga kaganapan kagaya nito. Una sa lahat guys, gusto nating intindihin at unawain doon sa paglilinaw lang po sa mga salita. Una sa lahat, nagkaroon po tayo ng live, maraming tanong doon sa Messenger, kaya huwag kayong matakot magtanong. Pasasalamat din po yan sa mga nagtatanong at paglilinaw. Idadaan lang natin sa malumanay na pagsasalita at saka magalang na pananalita at pagsagot. Una sa lahat guys, na-mention po natin doon sa salitang napakadakila. Maraming nagtatanong, Bishop, sabi nila, Doc Romero, bakit po isinasali ang sarili sa napakadakila? Opo, yun ang tinatanong. Dahil po ang sabi nila, sa salitang Banyega, only God ang titulo ang napakadakila. Hindi daw pwede yung mga buhay ng katawang tao. Yun ang unang tanong. So, sagot po dyan guys, ganito po. O mga mahal na kaibigan, ang sagot po doon, very simple lang. Una sa lahat, kung intindihin at unawain, ang bawat isa ay dati ng napakadakila. Kaya po, tayo po ang extension o yung wangis ng napakadakilang lumalang. Kaya po ang sabi, hindi nyo ba alam na kayo ay wangis ng napakadakilang lumalang? Ang napakadakilang lumalang, hindi lang dakila, hindi lang banal, dahil napakadakila. Una, ang salitang banal, hindi siya tiyak, tukoy, tumbok na highest identity doon sa tinatawag na Supreme God. Bakit? Kahit ang aso, ang kabayo o lahat ng hayop, ginawa pang banal. Santo. Ano sa tingin natin? Tayo po ay
mas nakakahigit sa mga hayop. Kaya po, hinahintulad po ang sarili, hindi lang banal. Dahil ang banal, non-matter. Hindi rin dakila. Dahil ang dakila, ito yung mga sariling, binubuhis ang kanilang sariling buhay sa paglilingkod sa bayan at namatay at inilibing sa mga kadakilaan. Kaya may maraming mga bayani sa Pilipinas. Kagaya ni Dr. Jose Rizal, bayani. Dakilang bayani. Ngayon, ang napakadakila ay napakadakila. Walang kapantay dahil ito po yung pag-aaral na napaka mababa at napakataas na antas na pag-aaral. At ang napakadakila, walang iba, ang napakadakilang lumalang. At tayo naman, ang mga sarili nating buhay ay mula sa napakadakilang lumalang at tayo ay napakadakilang nilalang. Ngayon po, hindi ba tanggap ng isip na ganun ang katayuan ng bawat isa ng buhay? Bakit ayaw natin sabihin, hindi tayo banal, hindi tayo dakila, at lalong hindi tayo napakadakila? O saan kayo nanggaling? Sino po ang lumikha sa inyo kung hindi kayo galing sa napakadakilang lumalang? Yan po ang tanong. Saan kayo galing? Mayroon pa bang ibang napakadakila na sinasabi natin? Kaya napakadakilang lumalang. Kaya po tayo ay galing sa kanya, dating napakadakila. Kaya ginigising ang bawat isa na kayo ay dating napakadakila. Bakit hindi natin angkinin na kayo ay dating napakadakila? Dahil tayo naman talaga ay dating napakadakila. Maraming nasabi, mali po yung katuruan, hindi tayo dakila, hindi tayo banal, hindi tayo napakadakila, lalo. O hindi naman pinipilit kung hindi nyo tanggap ang ganitong pag-aaral. Pero kung hindi nyo tanggap ito, ang tanong, saan kayo galing? Sa inyong amang Diablo? Saan kayo galing? Sa napakadakilang Diablo? Kayo galing? Dahil hindi nyo tanggap ang salitang ganitong pananalita? Yun, patawad po sa mga hindi pa nakaintindi. Una, Doc Romero, bakit hindi po ginagamit ang salitang God? Kaya po dito, contextualize po tayo. Kung ang kausap natin Pilipino, bakit English ng English tayo? Bakit kung Cebuano ang kausap natin, English ng English kayo? O ang salita natin, national language. Kaya itong Tagalog, national language. Kaya pinaliwanag doon, ang original na salita sa buong mundo, Tagalog. Pero hindi naman tanggap ang salita dahil marami nagsasabi, ang salitang Griego, ang salitang Hebrew, ang salitang Aramaic, yan ang original na language. O anong patunay nyo na original language? Sige nga, anong patunay nyo? Saan niyang gagaling ang sinasabing original na language? Dito po, tiyak at tukoy at tumbok ang salita na original Tagalog. O bakit? Sinasabi po natin, ang batang sanggol kasi silang sa kanyang sinasapupunan ng kanyang anak, ang iyang ina, ang sigaw ay uha, uha. Kahit English siya, kahit Italiano siya, kahit British siya, kahit Ilocano siya, o anong mga lingwahe siya, sigaw pa rin ay uha, uha. Tagalog po yan. Hindi naman nagsasabi ng isang sanggol na bata, kahit Inglesero siya, cry, cry, cry. Hindi naman ganun. Kaya ang salitang Tagalog, iyan po ang original na language. Tanggap niyo man o hindi, yan ang katotohanan. Kung ngayon, magalingan kayo, sige, magsalita din kayo para maintindihan natin at mapaliwanagan natin. Anong ebidensya nyo? Ang original ay Hebrew. Yan ang mga sulat ng mga biblical scholar, Hebrew. O pero ang original, ang sabi pa dito, may tanong, ano bang nauna, si Adan at ang salitang Tagalog? Ang salitang Adam na sinasabi sa Hebrew Adam, ang ibig sabihin humankind, community, group of people. Ang sulat naman sa Bible may pagkukulang dahil po ang sinasabi si Adan singular, hindi naman singular, plural yan. Okay, di na natin banggitin yan. Dito muna tayo sa kadakilaan na sinasabi natin. Sinabi ni Abraham sa napakadakilang lumalang, Panginoon, sino po kayo? Ang salita
ng narinig ng pandinig sa buhay ni Abraham. I am who I am sa salitang Banyaga. Ano sa Tagalog ang I am who I am? Ako na nga, si ako. Naintindihan niyo po ba yon? Sinasabi? Si Abraham nung tumawag, Panginoon, sino po kayo? Ang sabi ng isang tinig na narinig ng pandinig sa buhay ni Abraham, I am who I am sa English. Ako na nga si ako sa Tagalog. Ngayon, papunta tayo doon sa buhay ni Jesus. Si Jesus, nung tinanong ng mga eskriba at mga parisyo, Jesus, sino po kayo sa pagkakilala ninyong sarili? Anong sabi ni Jesus? Sa katotohanan, sabihin ko po sa inyo. Hindi pa nakita ko na si Abraham. Masaya ang kalooban nung nakita ko si Abraham. Anong sabi ng mga parisyo at mga eskriba? Nagalit kay Jesus. Wala pa po kayong 50 taon. Tapos sabihin mo, nakita mo na si Abraham, isang pamumusong yan. Pero anong sabi naman ni Jesus ulit? Sa katotohanan, sabihin ko po sa inyo, I am who I am. Naintindihan niyo yun? I am who I am? Ano sa Tagalog yan? Ang napakadakilang siya na nga. O bakit galit ang iba kung hindi natin sabihin, Jesus Christ? Jesus Christ, English. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Ang napakadakilang siya na nga. O, sabihin nila, Heso Kristo daw sa Tagalog. Mali, Kastila yan. Ano ba Tagalog sa ano? Jesus. Ano bang Tagalog sa I am who I am? Ang Tagalog doon, ang napakadakilang lumalang na siya na nga. Ngayon, naintindihan nyo na o hindi pa? Kung hindi nyo naintindihan, may sayad kayo sa isip. Patawad po. Ngayon, sino mga nang magmamagaling-magalingan niya, nag-aaral ng mga theology? Bakit po kayo nagagalit? Nagagalit kayo doon sa salita na Tagalog? Ang salitang Tagalog, Taga-alog. O, the shaker sa English. Ngayon, naintindihan nyo yan. Bakit mayabang tayo? Ang iba nagmamayabang, magaling sa Greek, Hebrew, Aramaic. Ay wala na yan dito sa ating dahil po ang napakadakilang pag-uugali, ubod at lawak ang kanyang pag-uunawa. Mababa ang kalooban. Mapagsalang-alang magsalita, maunawain, mabait, magalang. Napakabusilak magsasalita. Nandoon yun, hindi na naiinggit, hindi po na nanglalait, hindi na po na naiinip, hindi na lalong nagagalit. Yan po ang napakadakila. Ngayon, ikasasama mo nyo ba yan ng mga ganyan na pananalita? Dapat ba yan hindi tanggapin? Sino ba ang hindi tumatanggap? According sa Luke, ang paparito, ang napakadakilang siya na nga, maparito dito sa sanlibutan, mayroon bang tatanggap sa kanya? Ito na yung salita. Mayroon bang tatanggap sa kanya? O sabihin ka ganila, hindi na kasi, ano kasi yun? Kasi. Antichrist na yan. Sino nagsasabing Antichrist? Si Kristo na nga nagpakahilala sa kanyang sarili. Sinabi ba ni Jesus? Ako si Jesus. Ako ang Jesus Christ. Ako si ano? May sinabi ba siya? Sinabi ni Jesus, I am who I am. Sinabi na nga niya sa sarili niyang salita. Bakit hindi natin tanggap? Tapos pagsabihan pa tayo ng Antichrist. Antichrist ba yung mga gano'n na pananalita? Mag-isip at magbasa tayo para maintindihan natin ng ating mga sinasabi. Hindi tayo nagagalit. Nagpapaliwanag lang. Patawad sa mga hindi pa nakaintindi. Okay, itong salita. Ang napakadakila, dapat nasa ayos ang pananalita. Tumbok, tukoy, at tiyak. O, ngayon, bakit nagagalit tayo pag sinasabi, tumbok ba ang salita? Tiyak ba ang salita? Tukoy ba ang salita? Yan ang salita natin. Naintindihan ba ang kabuuhan? O kagaya, sinasabi natin, ang salitang ako, hindi po inimungkahi sa kadakilaan na pag-uusap dahil po ang salitang ako ay salita at minsan ang salita nag-aangkin. Ang salitang ako, mahilig tayo maggamit ng ako.
Ako lang ang nakakaalam, ako lang ang gumagawa, ako lang ganito, ganyan. Isang pagkakamali yan na salita. Pag-aangkin, nagmamayabang, nagmamarunong. Kunwari, alam niya ang lahat. Pero you are not the center of this world. Kaya alisin ang ako, ang salitang ako, palitan ng sarili. Kaya kung magsalita tayo, ang sarili ang gumagawa. Hindi ako. Okay, tatanungin kita. Narinig ko. Tama, totoo, hindi. Mali. Hindi totoo. Sino bang nakarinig? Di ba ang pandinig? Bakit nag-aangkin si ako? Dapat narinig ng pandinig. Sa buhay ni Richard, ang salita, ganun po yun. Nakita ko, mali. Sinong nakakita? Ang paningin. Bakit si ako ang palaging nag-aangkin? Naamoy ko, nagsalita ako, naglalakad ako, naisip ko, ay nako, patawad sa mga pananalita. Dati yan ang dati nating ginagawa, ang pananalita na yan. Pero ngayon nag-aaral tayo ng napakadaki, alisin na po yung mga ganon na pananalita. Palitan na po ang sarili. Narinig ng pandinig, nakita ng paningin, naamoy ng pangamoy, nagsalita ang bibig, naisip ng mahal na isip, naglalakad ang paa. Hindi yung naglalakad si ako. O naintindihan, hindi. Naintindihan, hindi. O kayo ay pilit nyong hindi intindihin dahil, una, ayaw nyong intindihin dahil may ego at pride na kayo. O bakit? Kung magtuturo tayo, kahit na yung mga professor natin sa mga university, lahat ng mga colleges nagtuturo, mali. Kaya binabanggit natin, ano ang salitang ako? Sa English, I. O ano sa Tagalog, ang sarili? O, di ba may pagkakamali? O, sabihin natin sa Bible, balik tayo sa Bible, ingatan natin ng... Nakita ni Jesus ang katauhan. Nakita ni Jesus. Sino ba si Jesus? Paningin ba ay para makakita niya? Narinig ni Jesus ang sigaw ng mamamayan, tao. Eh, si Jesus ba ay tainga? Si Jesus ba ay mata? Yun ang pagkaintindi. Naamoy. Nasalita si Jesus. Si Jesus ba ay bibig? Naisip ni Jesus. Si Jesus ba ay isip? Yun po ang paliwanag doon na maliwanag. Bakit hindi sabihin na naisip ng mahal na isip sa buhay ni Jesus? O yun ang totoong salita. Narinig ni Jesus. Narinig ng pandinig ni Jesus ang sigaw ng kasangkatauhan. O yun po ang totoo na salita. Naglalakad ang paa ni Jesus papunta ng Galilea. O bakit? Sabihin natin na mali ang pagkasulat. Bakit nasasaktan tayo? Kayo ba ang sumusulat ng Bible? Nakihiram na at nakibasa lang kayo? Nasasaktan na kagad kayo? Kayo ba ang sumusulat ng Bible? Para sabihin nyo, ipagmayabang nyo, ipagmalaki nyo? Ang sabi pa, hindi, walang pagkakamali sa Bible dahil inspired by the Holy Spirit. Ay nako po, alam nyo ba yung Spirit? Non-matter. O halimbawa, sabihin natin, Spirit. Ibig sabihin, Spirit, banal. Pag ganun, halimbawa, sa buhay ni Richard, ang hindi nakakaalam, o banal na Richard. Pero nung nakita na nila si Richard, hindi na banal, dakilang Richard na. O kaya napakadakilang Richard na. Yun ang pagkaintindi. O ngayon, hindi naintindihan. Tapos magmayabang pa tayo sa mga magalingan natin, paramihan ng mga bersikulo. O, kagaya sa Bible, balikan natin ulit. Maging totoo tayo, maging practical tayo. Sinabi ng ahas o snake o bitin sa Bisaya, sinabi ng ahas kay iba. Ang tanong ba, totoo ba talaga na nagsasalita ang bibig ng ahas? Sa buhay ni iba? Totoo ba talaga? Magsabi tayo ng totoo. Totoo hindi. Nagsasalita ang ahas? Sige na, maghuli kayo ng ahas, tapos sabihin nyo, nagsalita ang ahas, o sinasabi niya, Romero. Kaya may sulat sa Bible, minsan, nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan. Kung may nabanggit na, nangluluko, pagkasulat, hindi naman talaga nagsasalita ang bibig ng ahas. O bakit nasasaktan tayo? Dahil hindi natin tanggap.
dahil mayroon kayong alam. Nagmamarunong-marunongan tayo. Sino ba talaga nakatanggap dito? Sige nga, intindihin natin na maayos para tayong patawad ulit sa mga hindi nakaintindi. Sabihin naman, Antichrist si Romero. Paano ba naging Antichrist? Sinabi na nga ni Jesus mismo sa kanyang bibig. Sinabi na nga mismo ng bibig mula sa buhay ni Jesus, I am who I am. Sinabi na rin ang salita, ang isang tinig sa salita sa buhay ni Abraham, I am who I am. O, sinong yung paniwalaan ngayon? Ang nagsalita mismo na nagsabi ni Jesus, galing sa bibig ni Jesus, o yung mga salita na sinasabi nyo, Antichrist. Sino nagsabi yan ng pangalan Jesus Christ? Mga Amerikano. Bakit Amerikano ka ba? Kung sabihin ng mga Ilocano, Apo Diyos, galit kayo dahil hindi gumagamit na Jesus Christ. Dahil Apo ang tawag sa mga Ilocano. O sa mga lumad, sabihin natin, Manama, galit kayo dahil hindi nagbabanggit na Jesus. Manama, Diyos-Diyosan na mga lumad. Galit kayo. O sabihin naman kagad ng mga Christian, ang hindi sumampalataya kay Jesus ay walang tiyak na kaligtasan. Yan ang dogmatic teaching. Ngayon, sabihin natin ng mga Ilocano, ay, si Apo lang ang dakilang nakapagligtas. Ikasasama nyo dahil hindi Jesus ang binabanggit. O sabihin ng mga lumad, Manama, ikasasama nyo rin dahil ang Manama ang supreme God ng mga lumad. Kaya ganun po yung pagpapaliwanag. Ang Tagalog, ang sinasabi dito sa Tagalog, ang napakadakilang lumalang na siya na nga, yan po ang tunay at totoong salita. Walang pag-angkin, walang pagmamayabang, nasa napakamapagpakumbaba at napakataas ng antas ng pag-unawa. O mayroon pang iba, sa pangalan ni Jesus, para tayong inutusan pa ang pangalan ni Jesus, nag-uutos tayo. O ngayon, mayroon bang nangyayari sa pag-uutos nyo? Sa Jesus na yan? Bakit hindi tayo mapagpakumbaba sa pangalan ni Jesus? Kami po'y humihingi ng magandang request. Parang may pasigaw-sigaw pa. May pasigaw-sigaw pa, parang makapangyarihan sa lahat. May nagsabi naman, Bishop, narinig ko. Ay, patawad po. Huwag nyo na akong sabihin ng mga ganyan. Narinig ko mismo ang salita. Sino ba nakarinig ulit? Di ba ang pandinig? O bakit narinig mo? Narinig ko. Kaya ganun yung mentality na gusto nating ipalabasin. Gusto natin baguhin. Ang hirap magsalita, maghirap introduce ng pagbabago dahil maraming matatamaan, mga ego at pride. Lalo na yung mga nakapag-aral na kahit anong pinagsasabi na pag-aaral, magagaling daw. Pero dito sa kadakilan, ang kinikilalang magaling, mapagpakumbaba sa kanyang sarili, ubod at lawak ang pagpakumbaba, busilak ng pananalita, totoo, tukoy at tumbok na pananalita, walang pagmamayabang, walang pag-aangkin. Iyan po ang buhay ng napakadakila. Ngayon, kung hindi naman natin maintindihan dahil marahas ang pananalita, mayabang pa. Bakit didegraded nyo ang sulat sa Biblia inspired by the Holy Spirit? Hindi yan pwede baliin o hindi yan pwede baliwalain dahil yan ang totoo at tiyak na tukoy na pananalita. Ay naku po, patawad po kung alam nyo lang sana kung sinong nagsulat ng mga Biblia. Hindi naman natin i-demoralize yung mga salita. Pero ang pagkasulat, sabi nga, ulitin natin ulit. Naintindihan nyo ba? Naglalakad si Jesus. Sino ba naglalakad? Si Jesus o ang paa ni Jesus sa buhay ni Jesus? Yun po ang paliwanag. Nakita ni Jesus, mali. Di ba? Naintindihan nyo ba? Nakita ni Jesus. Si Jesus ba ay paningin para makita niya? Bakit hindi sabihin nakita ng paningin sa buhay ni Jesus? Kaya ganun ang totoo at tumbok na pananalita. Nagsalita si Jesus patungkol. Sino ba si Jesus? Bibig? Nagsalita ang bibig sa buhay ni Jesus. Ganon yon ang totoong salita.
Oh, bakit nagagalit kayo pag ganun ang pagpatutuwid sa ating mga pananalita? Dahil po hindi nyo kayo naintindihan. Dahil sarado ang mga sariling kaisipan at kalooban para tanggapin ang ganitong pananalita at pag-aaral. Ngayon, yung tinuturo natin, ay kabaliwan at kabastusan ang salita na hindi tayo tao. Totoo naman talaga. Hindi tayo tao kung hindi tayo ang buhay na katira sa katawang lalaki at babae. Naintindihan nyo yon? O hindi pa rin naintindihan? Kayo po hindi tao. Ano tinuturo ng Biblia? Kayo ay tao, magpakatao, makabayan, makadiyos. Ay kalukuhan na pananalita, may pagkukulang. Pag kung kailangan natin ituwid, nagagalit naman. Anong ang pinagkagagalitan nyo? Nga hindi kayo tao. Ano bang sabi ng Panginoon? Ginawa ng napakadakilang lumalang ang buhay, ang katawang tao at binigyan ng buhay. O yun, ginawa ng napakadakilang lumalang ang katawang tao at binigyan ng buhay. Anong binigay sa inyo ng napakadakilang lumalang? Tao ba? Binigyan kayo ng buhay. Ang katawang tao at binigyan ng buhay ng napakadakilang lumalang, kaya kayo ay napakadakilang nilalang. Ganon yung ang pagkaintindi. Naintindihan ba ulit o hindi pa rin? Maliwanag ba ang sinasabi? Tumbok ba, tukoy at tiyak ba? O hindi pa rin? Kung hindi nyo naintindihan, wag na. Wag nang ipipilit. Naintindihan na rin ang sarili. Kung hindi kayo banal, hindi kayo dakila, hindi kayo napakadakila, saan kayo nanggagaling? Sa napakadakilang diablo? O galit naman sila sa salitang dakila. Patawad po ulit. Naku po. Sabi nila, Romero, bakit dakila ang diablo? Ang salitang banal, balik ang salita. Bakit banal ang diablo? Ang salitang banal, non-matter. Ulitin natin ha. Ito yung kinagagalit nila. Ang salitang banal, non-matter. Pero kung may katawan na, may buhay na, napakadakila na, hindi na banal. Naintindihan ba ito? Hindi. Naku po, sana maintindihan. Kung hindi naman maintindihan, patawad na lang po sa mga pananalita, video sarado pang mga utak at pagkaintindi. Hindi nyo maintindihan ang ganitong pag-uusap hanggat hindi nyo maintindihan ang mababang kalooban. Hindi nyo maintindihan ganitong pag-usap kung ang iniisip nyo, ang sarili nyo ay kayo ay tao. Pero kung intindihin nyo na maayos nga kayo ay buhay ng napakadakila, maintindihan ang ganitong paliwanag. Ganitong palinawag, maintindihan. Pero kung maintindihan na kayo ay tao ako, nagkasala ako, hindi ko alam yan dahil tao ako, hindi ko kaya yan dahil tao ako, andyan ka na lang, tao ka pa rin. Kung may nagtuturo dito, lalo na sa buhay ni kaibigang Alexis, siya po ang author sa libro na ito. Ito po, ito. Ito po ang libro. Siya po ang napakadakilang kaibigang Alexis na nagbibigay patnubay. Kaya po ang sabi talaga dito, ang kanyang pagpaparating, ang napakadakilang siya na nga ang pagdating niya dito sa mundo, mayroon bang tatanggap sa kanya? Ang pagkakalam nila yung pagdating sa napakadakilang lumalang, nung nakasakay ng kabayo, maraming angel na sinasabi sa Revelation. Ang sabi naman ng Revelation, hindi pa nga nagkatotoo. Sulat pa yan. Kumbaga hula. Itong pananalita natin, hindi tayo naghuhula. Nagsasabi tayo ng totoo, tumbok, tukoy at tiyak. Hindi panghuhula. Huwag mong gawin panghuhula. Gawin nating totoo. Ang salitang napakadakili, alisin ang positibong pag-ugali at negatibang pag-ugali. Dahil ito nag-aaway. Ang positibo galit sa negatibo, ang negatibo galit naman sa positibo, kaya naghuhusgahan. Kaya dito, anong ipalit? Kung alisin ang dalawang pag-uugali, palitan ng napakadakilang pag-uugali. Mababa ang kalooban, napakabusilak ang pananalita, mahinaon magsalita, mabait, magalang, maunawain, ubod at lawak ng pag-unawa, hindi na nainip, hindi na nainis,
Hindi na po nagagalit lalo. May nagsabi, si Romero nga, galit na nagsasalita. Hindi po galit ang sarili, nagpapaliwanag lang. Hindi po galit ang sarili, nagpapaliwanag lang. Ito ang katotohanan. O sige po, magsagot kayo. Anong mga tanong-tanong niyo dyan? Anong gusto niyo itanong? Ayusin natin ng ayusin na ng maayos ang salita. Kaya nasa ayos ang pananalita. O may nagsasabi, teka lang ha, maglalaba ako. Sinungaling. Sinong naglalaba? Di ba ang kamay? O bakit panay tayo gamit pa rin sa salita na hindi natin binabantayan ang sarili nating pananalita? Teka lang ha. O may magsabi, sandali lang ha. O sinungaling. Dahil ang sandali, pag isang sikan, sandali na yon. O naabutan na kang 5 minutes, sandali ba yon? Sinungaling. Anong dapat ipalit? Tika lang po. Alisin ang kasi. Palitan ng kadahilanan. Dahil po ang kasi, ikaw kasi, hindi ka nakikinig kasi. Kasi, ganito kasi, ang dapat kasi. Humahatol. Naghuhusga. Palitan ng kadahilanan. Ang kasi, alisin. Palitan ng kadahilanan. Hindi mo nagawa ang isang bagay sa kadahilanan. Hindi na gamitin kasi. Sa kadahilan, may pagkukulang. O ganun. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi ka kasi. Mahilig tayo na maninisi. Bakit? Anong pagkakala nyo sa sarili? Yun po ganun ang papaliwanag. O ngayon, ito pa ang matindi. Minsan, ginagamit natin ang Bible na magiging license na magsalita tayo para pumupuksa at humahatol. Totoo hindi? According to the book, wala kayong kaligtasan. Sino bang nagsasalita? Dumating na ba ang napakadakilang lumalang para magsabi tayo, maghusgahan tayo? Sinasabi ng Bible, huwag kayong maghuhusga. O bakit kayo nanghusga-husga kayo? Hindi, ganito kasi sinasabi. Yan, kasi naman. Sinabi ng Bible, huwag kayong huhusga. Bakit naghuhusga? Ginawa ng Bible, license to preach. Mayroon pang kumbaga, freedom to speak. Manghusga. Ngayon, sabihin pa ng mga Kristiyano, lahat ng mga Islam, mga Muslim, walang kaligtasan. Kagaguhan yan na pananalita. Sabihin natin, mangluluko. At ngayon, ang tumanggap naman sa ganunong pananalita, nangluluko, nagagalit naman. Naku po, patawad naman. Ngayon, anong nangyayari sa sa mga digmaan? Isa dyan, ang reliyon. Sabi naman ng mga Islam, ang hindi sumampalataya kay Allah, wala pong kaligtasan. Mag-away kayo, magira na kayo. Anong sabi ng Bible? The God, according ang napakadakilang lumalang, the author of peace and justice. The God is the God of peace. Saan na ngayon ang peace dyan ngayon? Nagdigmaan na. Pumasok naman yung ideology, pumasok naman yung mga psychology, pumasok naman ang mga philosophy na mga pananalita. Anong nangyari? Ginawa ang Bible, ginawa ang Quran, ginawa ang Buddhist na teaching para mag-away-away ang buong mundo. Bakit dito sa kadakilaan, mayroon pang pag-away kung mapagpakumbaba na ang sarili, maunawain na ang sarili, mabait na, magalang na, masunurin na, napakabusilak ng pananalita, napakamaganda na ang kanyang pananalita, tukoy at tumbok na ang sinasabi, hindi nagmamaywang, hindi nag-aangkin. Ikakasama nyo ba yan? Tanong, ikasasama hindi? Hindi ko po alam, wala po kung sumasagot dito. Patawad po ulit mga mahal na kaibigan. Ito po yung panggigising. Ito po yung salitang panggigising. Ang sabi na, nagpe-pray na tayo. Lahat na tayo nagpe-pray. Opo, nagpe-pray. Walang masasama doon mag-prayer, manalangin kayo. Pero ang napaka dito na hindi natin kayang gawin kung hindi kayo magpagpakumbaba sa sarili. Anong sabi ng Bible? Sinasabi, be humble yourself so that God will lift you up. Bakit hindi humble? Hambog na. Mayabang na.
napakasinungaling na sa pananalita at sa gawa at iniisip. O ngayon, sinong magli-lift up sa'yo? Sabihin nyo pa rin, Panginoon, bakit hindi mo ako dinidinig? Sige nga, nagkalitsi-litsi na ang buhay sa Pilipinas. Anong dahilan? Because of vested interest. Bakit nagkaroon ng vested interest? Wala sa kanila ang sariling buhay ng napakadakila. Yan ang totoo. Kung ang sarili, ang leader natin ng ating panggobyerno, napakadakila na. Alam nyo ba? Magtitiis pa ba kaya ang Pilipinas, mamamayang Pilipinas? Hindi. Dahil po lahat na ay mababait na, magalang, maunawain, mapagmahal na. Hindi na magkurap. Dahil nga, bakit? Sa kadahilanan. Dahil po ay mababait na, napakadakila na ang buhay. Kaya ito yung answer ng kahirapan sa buong mundo. Magpakadakila na sana. Magpakabait. Maunawain, mapagmahal. Mayroon ba kayo dyan? Mayroon. Pero bakit? Hindi nyo ginagawa. Dahil mayroon kayong ego. Mayroon kayong pride. Mayroon namang pride dito sa mga bilihan. Fried chicken. Ito po yung mga sinasabi natin. Hindi ito pambubula. Ito ay totoo. Timiyak, tumbok at tukoy na pananalita. Sige nga, magsalita kayo. Magsalita nga kayo. Tingnan natin kung ang salita ay totoo, tiyak, tukoy, at katanggap-tanggap. Mabait ba kayo? Mayroon bang mababait? Mayroon. Bakit? Hindi lang gusto magiging mabait, panatiling mabait. Bakit? Mayabang. Palaangkin. Maunawain ba kayo? Oo, mayroong maunawain. Pero bakit hindi nila ginagawa ang pagiging maunawain? Dahil po mayabang, pag-aangkin pa rin. Ngayon, mayroon tayong mapapala dito sa pagiging mayabang? Mayroon tayong mapapala sa pagiging pag-aangkin? Nung sinabi sa Biblia, pumarito kayo sa sanlibutan, anong ipinanga kayo sa sinapupunan sa kanyang mga ina? Mayroon ba kayong dala? Mayroon ba kayong dala? Di ba sabi natin, wala tayong dala? Kaya sa Bisaya pa na hubo mo ng gawa sa itong ginikanan. O anong pinagyayabang ko? Pinagyayabang nyo ngayon kung anong mayroon kayo. O mayroon pang ibang mga pastor. Pinagpala kami, mayaman kami. Dahil kami lang ang pinagpala ng Diyos. Ang salitang Diyos, Kastila. O di ang Diyos nyo, galing ng Kastila. Kung sinasabi nyo rin panay God, o di ang Panginoon nyo galing sa Amerika. Ito mga mahal na kaibigan, ito po yung panggigising. Ito po yung tinatawag natin na panggigising sa mga nakalimot. Ito yung tinatawag natin na babalik na tayo sa kaugalian ng napakadakila. Huwag niyong isipin, Pastor, hindi kami dakila dahil kami po ay tao lamang. Ay nako po, kaya alisin niyo sa isip at salita nga kayo ay tao. Anong ibig sabihin kung hindi kayo tao? Kayo po ang buhay ng napakadakila, nakatira sa katawang lalaki at babae. Maliwanag hindi. Ang tinuturo ng mga pastor, mga evangelist, mga propeta, mga priest, magpakatao kayo. Ay naku po, patawad. Hindi naman natin sinisisi sila na dahil wala namang nagtuturo, pero nakikinig sila dito sa ating pakiusap. Hindi na yan magtuturo. Patawad po. Maraming salamat po. Kaya ginigising ang bawat isa. Hindi kayo tao. Ang sarili ay ang buhay ng napakadakila dahil tayo ay galing ng wangis ng napakadakilang lumalang. Kaya alisin ang salita na kayo ay tao. Alisin sa mahal na isip na kayo ay tao. Kayo po ang napakadakilang buhay. Dahil kayo ay mula sa napakadakilang lumalang. Bakit hindi ginamit ang God? Paulit. Dahil ang napakadakilang lumalang, yan po ang angkop na panalita sa Tagalog. Kaya ang Tagalog, Taga-alog, Taga-shiker. Naintindihan po ba?
Maraming salamat sa ating tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa ngayon. Shout out sa ating mga kasamahan at tagapakinig ngayon. Si Redeem Awing, long time no see. Watching, saan po ito? Si Redeem ay galing po ng kababata po yan sa Tacol, Magsaysay, Davao del Sur. Ganon din ang buhay ni kaibigang Ruel Melesio dito sa Santo Tomas. At ganon din sa beloved wife, no, nandito nakikinig din. Shout out sa ating mga mga viewers, followers, likers natin. Shout out buong patnubay sa napakadakilang lumalang ang mga salita na naririnig ng pandinig. Naway maunawan at maintindihan. Isabuhay ang bawat isa. Ito ang napakahalaga. Isabuhay. Anong isabuhay ulit? Mapagpakumbaba sa sarili. Ubod at lawak ang pag-unawa. Mahinaw na magsalita. Mapagsalang-alang na magsalita. Hindi na naiinip. Hindi na naiinggit. Hindi na naiinis at lalong hindi nagagalit. Nasa busilak ng pananalita, mabait, magalang, maunawain, mapagsalang-alang, mapagpatawad. Yan po ang ugali ng napakadakila. Ngayon, ikasasama nyo ba yan? Ikasasama nyo ba yan ang ganon na pananalita at ganon na pag-ugali? Tanggap nyo po ba yan? Kung hindi tanggap, patawad na lang po. Kung hindi tanggap. Sa lahat na nakatanggap, maraming salamat po. May malaking mangyayari sa lahat ng mga tumatanggap at tumatangkilik sa mga ganitong pag-uusap. Dahil ito po ang kadahilanan. Ito ang susi na sinasabi. Huwag na kayo masaktan. Huwag na kayo masaktan kung mabanggit natin ang sulat ng mga Quran at Bible may pagkakamali. Bakit nasasaktan kayo? Kayo ba ang sumusulat yan? Nasasaktan kayo? Ipagmayabang nyo pa na yan ang tunay at tiyak at tukoy at tumbok. Tumbok ba yon na sinasabi na paliwanag kanina? Yun po ang hindi naintindihan. Hindi po naintindihan. Kayo paliwanag kanina, may mali sulat. Ano saan ang kakamali? O sinabi ni Jesus, nakita ni Jesus. Nakita ba ni Jesus? Mata ba si Jesus? Paningin ba ni Jesus para nakita niya? Mali ang sulat. Anong sulat? Dapat nakita ng mahal na paningin sa buhay ni Jesus ang pangyayari. Ganon ang dapat pagkasulat. Nakita ni Jesus, narinig ni Jesus. Nagsalita si Jesus. Naglalakad si Jesus papunta ng Galilea. Ay, si Jesus po ba ay paa para maglakad? Bakit hindi sabihin naglalakad ang paa sa buhay ni Jesus? Ganyan ang totoong salita, hindi yung panluloko. Yan ang totoo at tumbok at tukoy. Narinig ni Jesus ang salita ng mga kasangkatauhan. Yun po ang totoo. Naisip na mahal na isip ang ganitong gawain. Yun po ang totoo. Hindi naisip ko. Yung akuism, eulogy. Yun ang mga mali. Nag-aangkin. O kaya, pag nag-aangkin kayo palagi, o mana kayo, saan kayo nagmana? Saan kayo nagmana? Kung mag-aangkin kayo, you are not the center of this world. Kaya, pinakilala ang napakadakilang siya na nga. Ang napakadakilang siya na nga, yan po ang katangian. Katangian po yan. Katangian ng napakadakila. Okay. Binanggit po natin kanina, ang salitang mahinahon. Ito yung pagsasalita o huminto kung mayroong aayaw sa mga sinasabi. Yan po ang mahinahon na pagsasalita. Ang mahinaw na pagsasalita may kasama o kakambal ng pagmamahal. Kaya po, kayo po ay mahal ng sarili. Kaya tinuturuan ng bawat isa na naway ito ay intindihin at unawain ang ganitong pag-aaral. Kung hindi nyo naman talaga tanggap, naintindihan na rin ang sarili dahil hanggang ngayon hindi kayo makalabas sa inyong ego at pride. Nakakulong kayo dahil hindi nyo tanggap na kayo ang buhay.
Kaya palagi iniisip nyo ang sarili na kayo ay tao, hindi kayo makaiwas, hindi kayo makalabas sa lungga ng napakamakasalanan. Ngayon, ang sinasabi, maganda, totoo, maganda ang damdamin, napakamaunawain sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, ikagagalit niyo ba yan? Naku po, magalang ang napakamagalang, magalang o napakamagalang na pagsasalita sa kilos, sa katawan, kapag mayroong mga kaugnayan ng mga materyal na bagay. Kaya ang bawat isa ay hinuhubog at hinahamon na ganito, na magalang. Ngayon, mayroong sabi, magalang ba yun, nagagalit? Hindi po nagagalit ang sarili. Ito po ang salita. Kung ang iyong sarili, sige nga, evaluate nyo ang sarili sa ginto. Ilang karats kayo? Ihambing nyo ang sarili nyo sa kategorya ng ginto o gold. Ilang karats ba kayo? 10 karats? 16 karats? 18 karats? 22 karats? 24? Saan? Anong karats kayo? Yung gold na hindi purified, pag binuhusan mo na ng asido, mayroong reaction. Kaya mga tagapakinig, taga-subaybay, pag binuhusan kayo ng salita na hindi nyo tanggap, nagagalit kayo, nainip kayo. Sinusumpa nyo ang mga salita na ito. Yan po ang 10 karats o kaya tanso pa. Pero yung mga nakaintindi, nakaunawa na, kahit ilang buhos pa sa pananalita, hindi yan nasasaktan. Dahil po 18 o 24 karats na. Kahit anong ibubuhos mo niya, manatili pa rin ang napakadalisay, pure na gold. Ngayon, ano ang pagkakaintindi nyo sa sarili nyo? Ilang karats kayo? O, nakakahiya naman. O, minsan, subukan nyo magbinta ng ang pag-aakala nyo sarili nyo, ginto. Pagdating nyo doon sa bintahan, tanso lang pala. Patawad. Ito, mababang kalooban. Mayroon ba mang mababang kalooban dito? Mayroon. Pero bakit hindi natin ginagawa? Dahil sa ego at pride pa rin. Huwag mo ako sabihin ng ganyan na kapag-aral ako. Saan kayo nag-aaral? University ng Cubao? Lahat ng mga tinuturo? Puro akuism? Ako? Mababa ang kalooban. Yan po ang mapagpakumbaba sa sarili. Sige nga. Ano ang mga pag-ugali, lalo sa ngayon sa ating mga kinagisnan? Ang buhay na puno sa takot, sa inip, hiya, pag-aakusa, pag-aalala, galit, pangangatwiran. Ay, hindi yan pwede. Hindi yan qualified. Wala yan sa Bible. Wala yan. Naku po. Ay, hindi yan. Dapat, nagagalit. Sinabi na wag magalit. Ay, nagalit nga si Jesus. O di man na kayo doon sa sinasabi niyong Jesus. O, nagagalit naman. Jesus. Kung nagagalit kayo, di nagagalit kayo. Saan kayo nagmana? Nagagalit nga si Jesus. O di, nagagalit si Jesus. Di mana kayo sa kanya. Ang sabi ng napakadakilang lumalang, huwag kayong magalit. O kahit nagagalit. Pag-aakusa. Ang sabi ng mga iba, mukha pa lang suspect na. O pag-aakusa yan. Hindi pa nga nagsasalita, hindi pa gumagalaw. Mukha pa lang, nag-aakusa na. Suspect na daw. Patawad. Hiya, iniisip. Takot, yan ang mga ugali ngayon na mga kalukuhan. Lahat ng pag-ugali sa lahat ng mga ganyan, yan po ang mga naluko. At dahil naluko ay patuloy ang ganyang pag-ugali, mangluloko na rin. O naintindihan nyo na ang mangluloko? O bakit galit kayo pag sabihan naluko kayo at gayon na rin ay mangluloko na rin kayo?
Ha? Sige nga, gawin natin maayos ang ating mga sarili. Bakit hindi natin kaya ayusin? Kailan kayo pwede mag-ayos? Kailan tayo pwede mag-ayos dito sa ating mga sarili, sa pananalita? Ganon din sa ating mga ginagawa. Bilang isang napakadakila. Ay, Bishop, ay, Director, hindi naman totoo yan. Wala nang ibang libro na dapat natin i-recognize. Kundi ang Bible lang, wala nang iba. O di magbasa kayo ng Bible. Pero nandun ba yung pag-ugali nyo, mapagpakumbaba? Lahat ng nakapag-aral, mayabang na. Kunwari, alam na nila ang kanilang sarili. Kumbaga, nang hiram lang ng kaalaman na hindi naman galing sa sarili natin mula sa napakadakilang lumalang. Patawad po ulit sa mga hindi pa nakaintindi. Pero sa lahat ng mga nakaintindi, maraming salamat na po sa mga nakaintindi. Buong patnubay sa lahat ng mga manggagawa sa nakaintindi na. Kaya hinahamon po, pinagmamadali po ang kaganapan. Kaya yung ganito natin, ito pa, lahat ng teaching ng mga Christian, sabihin na, huwag kayong maniwala sa mga Muslim, huwag kayong magtiwala lalo sa kanila, dahil yung mga Islam, mamamatay tao, yung mga Islam, mga terrorist, ang mga Islam, mga hold-upper, mamamatay tao. Sinong nagtuturo yan? Sinong nagtuturo? Karamihan, mga pastor. Karamihan, mga Christian. O ganun din sa mga Islam. Huwag kayong maniwala sa Christian teaching. Kailangan natin, patayin natin yan sila para ang inyong kaluluwa ay siguradong mapunta sa langit. Kaninong teaching yan? Ideology. Paninira sa mga bawat religion. Ano nangyayari? Di nagpatayan? Yun ba ang gusto niya, pangbayabang? Lahat ng mga nagsasabi ng mga ganun na pananalit, yan po ang naluko. Hindi nyo tanggap na luluko kayo sa mga ganun na panalita? Ngayon, sinasabi nyo na rin, oo nga, huwag kayong magtiwala sa mga Muslim dahil mamamatay tao yan sila. O nang mangluluko na rin kayo. Ngayon, ikasasama nyo kung pagsabihin, pinupuna kayo na hindi na ganyan ang pananalita sa napakadakila dahil hindi na napaghuhusga, hindi na naghahatol. Sinasabi ng Bible, huwag kayong hahatol. Hatol ng hatol kayo, gamit pa ang teksto. Bersikulo, libro, according to book, libro, bersikulo, kapitulo. Naku po. Para magsalita, para maghusga. Ganun ba ang katuruan? Sana yung God of peace and justice. Kaya po, ang napakadakilang lumalang, hindi po naghahamon. Mayroon pang iba. Patawad po, sinusubukan lang talaga ako ng Panginoon. Ang tanong ba dito, nanunubok ba ang Panginoon? Hindi po nanunubok ang Panginoon. Marami kayong hindi alam dito sa mga ganitong pag-uusap. Nanunubok pa ang Panginoon. Kaya kung minsan nagkamali, si Taning kasi, si Satanas kasi nag-utos sa udyok sa akin para gawin ito. Bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Bakit nagtuturo ka pa ng, si Taning kanina, gitempt niya ako kaya nagkasala ako. Bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Nagtuturo ka pa. Kung ano-anong pinagtuturo at pinagsasabi. Kaya, hindi umaangkin ng pagkakamali. Yun bang gusto natin? Si Trump. Ano sabi ni Trump? Pulbusin, durugin ang buong bansang Iran. Saan yung mga pastor nila, mga evangelist, propita, na nag-pray over kay Trump? Yan ba ang mga advice nila kay Trump? Durugin, pulbusin? Dahil yan daw ang utos ng dakilang Panginoon? Ay pangbihira, gamit pa ang mga napakadakilang sinasabi. Yan ang sabi ng Panginoon, ang God na sinasabi na, pulbusin. Hindi nyo na alam na tayo ay lahi ni Abraham, lahat tayo ay kamag-anak ni Abraham? O ngayon, sabihin nyo, lahat ng tumanggap doon sa ganun na pagkaisipan,
nagagalit kayo na isa yung pangluloko na pananalita at tinanggap naman, sumunod naman kayo sa panluloko na pananalita, naloko din kayo. Ngayon, nagagalit kayo. Ha? Kaya ayusin. Kaya itong sinasabi natin, ang Christian natin na teaching, ipakita, ipadama natin ang totoo. Anong totoo? Mapagmahal, maunawain. Nandoon sa lahat ng sulok, mapagmahal. O ngayon, saan ang pagmamahal yan? Patayin mo lahat ng mga Iranian. O may pumasok naman na kaisipan. Patayin natin ang mga Christian. Kasi Allah lang ang dapat. O di magpatayan kayo. O dito sa Kadarkilan, walang patayan. O doon sa Christian, magpatayan kayo. Kaya sa Bible, dami. Nag-uutos pa nga ang Diyos na sa Bible, patayin ang mga Palestine, patayin ang hindi. Ay nako. Yan ang mga salita na nagsasabi sa history na hindi maganda rin. Medyo naparami na ang salita. Naparami na ang paliwanag. Pero sana maintindihan. Kahit paulit-ulit itong mga sinasabi natin dito sa multimedia. Pero kung hindi maintindihan at manawaan, walang mangyayari. Ang sabi ng Bible, 1,044 lang ang kailangan. Pero kung kinakailangan, hindi na. 1,144 lang. Para magkaroon ng restoration sa buong mundo. Yan ang hindi nyo naintindihan at nanawaan. Dahil wala pang nagtuturo mula noon hanggang ngayon. Ngayon nyo lang naririnig ang napakadakilang buhay ngayon. O, may iba pa nagagalit. Sinasabi, lahat ng nagpapatayo na mga denominasyon, isang business. O, kasama na rin ang sarili. Hindi naman naintindihan noon. Kasama na rin ang sarili. Business. O, may justification. Hindi yan business. Lahat na aming nalilikom, ibibigay namin na sa ano. O, mayroon pang sinatawag. May tithes pa, may offering pa, may pledges pa, may piso mula sa puso. Mayroon pang pledges na monthly, mayroon pang pledges yearly, mayroon pang daig nyo pa ang BIR. Hindi po biblical yung sinasabi namin. Mayroon dun sa tithes. O ngayon, Levites ba kayo na humihingi ng mga tithes? Hindi po, mga pastor kami. O, nagagalit minsan. Pastor. Isang linggo, nag-aral. Pastor. Dahil tinawag siya ng napakadakilang Panginoon na naginip siya. O, na naginip. Ang sabi panaginip, nakita daw niya ang salitang PC. Anong ibig sabihin? Nagkaroon ng interpretation. Preach Christ. Hindi niya tanggap ang napakadakila. Hindi yan preach Christ. Plant kamuti yan. Patawad. So, maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay. Medyo napataas na ang ating conversation. Kung gusto nyo, i-like and share ang ating mga sa ating mga natin, highly appreciated po para maraming makakaalam. So, sa muli, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Naway maintindihan at manawaan po. Magpakadakila na. Kailan? Hindi ngayon. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon na. Magpakadakila na tayo, mga mahal na kaibigan. Maraming salamat po ulit. Buong patnubay sa bawat isa.